Hello! Hello po. Hi! Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo sa Pinas. Wala ka sa Pilipinas? Wala po, nasa Middle East po ako. Gitnang silangan, Middle East. Alright. Yes po. Anong pangalan? JM po. J tsaka M lang? Medyo private po kasi. Di kaya nga J tsaka M lang. Okay lang, pangalan din naman yun. Ilang taong ka na? 30 years old po. 30 years old. Nakita mo yung pinadala ko sa'yo na instruction? Yes po. Okay. Nakikita mo yung pangatlo? Yes po. Hindi mo pa ginagawa. Ay, sorry po. May mga instructions po tayo na we have rules. Diba? Anong parte ka ng Middle East, ma'am? Sa Saudi po. Saudi, KSA. Pakigawa po yung number 3, ma'am. Sige po, i-address ko po. Okay, dali. Antayin namin. Okay na? Okay na po. Baka tayo mag-send. Lang po. Okay na po. Hindi ba to dummy account? Hindi po. Alright, sige. Si Jem ay 30 years old from Kingdom of From Saudi Saudi po. Arabia. Okay. Anong parte ka ng Pilipinas? Ano ang hometown Ano mo? po? Batangas po. Batangas ka. Ala Ay siya, tayo mga ulabi ko, sa pa ng ulabi ko ban, kapangangulabi ko pa yung mga ulabi ko na naman. Anyways. Kailan ka pa naandyan sa Saudi? Ano na po ako dito? 8 years na. 8 years ka na. Yes po. So 22 ka pa lang, naandyan ka na. Opo. Medyo maaga po ako nag-abroad. Kumbaga maaga kang umalis ng bayan mo, ano? Yes po. Medyo madami po kasing pinagdaanan sa Pinas. May asawa ka na ba? Meron na po ngayon. 2 years ago po. Married na. Taga dito din po. Local. Lokal. Nakapangasawa ka ng lokal. Yes po. Ganda yan. ano ang work mo diyan nung nagpunta ka diyan? Pagpunta ko po dito is ano po, parang clerk. Then nagka-chance po ako na mag-apply sa hotel. Then natanggap po ako as sales. Then nag-upgrade yun, naging hotel manager po. Okay. So paano mo nakilala si Mister? I mean, ka-work mo ba siya? Ganon? Ano po siya, friend po ng mga clients namin sa hotel. Okay. Yeah, because corporate po kasi yung work ko, more on corporate. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? Ano na po, going 3 years na. So, kumbaga, bago lang, ano? Bago-bago lang po. Bago-bago. Pero matagal ko na po siyang kilala. Okay. May anak na kayo? Wala pa po, pero may anak po ko sa Pinas. So single mom ka when you left. Ilang taon na anak mo? Ano na po siya ngayon? 10 years old na. Pero okay naman sila ng mister mo? Okay naman po. Okay naman po. Okay. Alright. Sige. What can I do for you? Ano ba ako magsisimula? Sorry, naiiyak po ako. Ang ano po kasi, Papa Jack, ang dami ko lang talagang pinagdadaanan ngayon. Siguro I'll start with yung sa anak ko. Kasi po, umalis ako ng Pilipinas. Single mom po ako. Okay. I will not go into details, pero I was part of something na hindi ko makakalimutan sa buhay ko siguro.
What was happened? part, ano po, yung anak ko po kasi from late po. Sorry po. Oh, Yes po. okay. So I think I was not ready doon sa part na yon. That's why pagkaanak ko po is I flew from Pinas. Parang hindi po ako ready. Kumbaga, mahal mo naman siguro yung anak mo, but it reminds Mahal, you of the pain that you went through, parang ganon. opo, yun talaga. Parang hindi po ako ready kasi that time nag-aaral po ako. Then Mm-mm. hindi ko din natapos yung college. Okay. Undergrad po ako ng college that time. Mm-mm. So, What happened to the perpetrator? What happened? ah, ano po siya, parang 3 years ago, kalabas na po. Kasi Kasi parang, napakulong mo talaga. yes po, napakulong naman po. Okay. Mayroon ba silang relasyon ng anak niya? Ah, yun na nga po, nakalabas po siya, then parang he was trying na makita yung anak niya, he was pushing through it, binivisit niya sa school nang hindi ko alam. So parang hindi po ako ready sa part na yun kasi Okay. JM, you are 30 years old. How old is the guy? 35 po. Okay. Ano yung manliligaw mo noon? Ganun. Hindi naman po siya manliligaw. Parang malapit lang po sa bahay. Parang Oh, magkabarangay po kami. okay. What do you have? Parang What do you have? Daughter or a son? saan po. Okay. Yun nga po, nag-abroad po ako. Iniwanan ko siya sa mom ko. But every year naman po ako umuwi sa Pinas para Mm. mabisita ko siya. Magkameron kami ng time magmami. Kasi ang dami pong adjustment. Actually, gusto ko po siya dalhin dito. Kaso, ayaw naman po pumayag ng mom ko. Okay. Para daw po mas ma-experience niya yung buhay sa Pinas tulad namin na free. Mm. Kasi dito naman po sa Saudi, hindi rin naman po siya makakagala, makakalabas. Siguro po ang naging start lang ng problems ko is yun nga po, since nasa mami ko yung anak ko, every time po si mama ko yung nag-aasikaso. Lagi po akong nagpapadala, walang palya po yan every month sa kanila. Kasi po, I'm the breadwinner po until today sa family. Tatlo po kaming magkakapatid. Yung kuya ko po is may anak na din. Yung ate ko po may sarili na din pamilya, pero wala po silang stable na trabaho. Sa family po is ako lang talaga. So, parang ang dami ko pong start po doon sa anak ko. Siguro yung anak ko na lang po yung naging strength ko na I have to push myself na magkameron ng maayos na trabaho. Parang hindi ko na nga rin po naging option yung mag-aasawa ko kasi mas priority ko po yung anak ko. Nag-start lang po ako na parang nag-i-start na po kami siguro ng nanay ko nag-aaway. Kasi po may mga decisions na hindi ko nalalaman about sa anak ko. May mga sa bahay po, Gaya na. yung tulad po nung meron pong one time na napadala ko na po yung bayad for the school. Mm. For the whole tuition fee of 1 year. Then, nung mag-end years na po yung school, nag-contact po siya sa akin ng teacher na wala pa daw pong 50% yung nababayad. Saan? Dinala ng mama mo yung pera? Yun nga po yung doon nga po ako nahihirapan mag-isip kasi every month nagpapadala po at least Hindi, 20, 30. siyempre, kasi I'm sure binayaran mo pa rin yun, tama? Opo, binayaran ko pa rin po. Ano ang naging paliwanag ng mama mo sa'yo? Ang paliwanag po ng mama ko is madami daw pong gastusin sa bahay. Hindi ko daw po alam kung ano yung ginagastos niya. Pero
alam niyo po yung palaging may tuos na dumadating sa akin, pero yung iba is parang unnecessary lang. Na parang Gaya ng? yung iba po is, for example, magse-send po siya ng bills, nandun po yung bayad sa kuryente, sa ilaw, then yung iba po is nakalista yung grocery na 10K. Ang inaano ko lang po sa mami ko is, yung mga kapatid ko, nasa bahay din po. Mm. So parang ako lahat yung sumasalo, na parang dapat yung sa anak ko mag-i-enjoy lang siya, at least makagala siya once in a month, kasi yun na po yung kasiyahan ko eh, na parang hindi ko po nakikita. Kada magtatanong po ako, parang ang sama ko pa, na parang kino-question ko siya. Alam niyo po yung mahal ko po yung mami ko, wala naman po akong, alam niyo kung wala na po akong option, parang hindi na lang ako nagsasalita kasi every time magsasalita ako, may nagba-bounce back po sa akin na may one time pa po na baka daw ginusto ko yung nangyari sa akin. Tapos yung pinakamasakit po siguro na ginawa niya is nagkita po yung anak ko tsaka yung tatay niya. Okay. Sa akin lang naman po isa na nalaman ko kasi mas gusto ko po siguro na ako yung magsasabi sa anak ko sa tamang panahon. Kasi accepted ko na po eh. Parang at least ako sana magsasabi ng mga bagay na yun sa anak ko sa tamang paraan siguro. Kasi parang natanggal ko na po yung galit ko lahat sa sarili ko about dun sa nangyari. Kasi hindi ko lang po nagustuhan yung part na parang napangunahan po ako ng nanay ko. Nagkita po yung magtatay. Naggala pa po sila sa mall. May nakapagsabi lang po sa akin na parang okay na pala kayo nung tatay ng anak mo kasi yung anak mo nakita namin sa mall. Kasama yung tatay niya at yung nanay mo. Pinagtagpo sila. So parang sobrang nasaktan po talaga ako doon. Parang ang dami pa na pong ginawa. Hindi ko nga po alam kung saan pa ako nagkukulang sa nanay ko kasi may one time po, bumili pa ako ng lupa. Sabi ng nanay ko, gusto ko ng bahay. Nagpadala po ako. Bumili ako inuna ko po yung lupa. Binilhan ko po. Sabi ko, sige na. Para sa iyo yan. Kasi alam ko naman yan, yung makakapagpasaya sa'yo. After 3 months, malaman ko po, yung pinsan ko na pala yung may-ari. Binenta na po niya. Anong paliwanag ng nanay mo sa'yo? Puro ganun po. Tapos malalaman ko na lang, yun po palang mga pinapadala ko is na itutulong niya sa kuya ko. Meron pa po one time, binilhan niya ng motor. Kasi daw, wala daw po trabaho si kuya. Wala daw po ibang tutulong. Ako naman po, yung tatay ko naman po, okay naman po kami. So parang siya po yung napapagtanungan ko lately kung anong nangyayari sa bahay. Meron po pong business, pinag-open ko pa siya ng damitan. Meron pa pong restaurant, as in lahat po ng yun. Wala talagang nangyayari. Hindi naman po ako nagtatanong na may bumalik sa akin o something. Pero binigay ko na po sa kanya yung, ang sa akin lang po, parang nakakapagod po na paulit-ulit na parang pinaghihirapan po para sa kanya o sa kanila. Wala pong nangyayari. Tapos sa akin pa po yung maririnig na parang nang babawi pa daw po ako. Which is, gusto ko lang naman po yung good thing para sa kanila.
na sana mapaikot nila ng maayos para at least meron po silang income. Kasi ako naman po, hindi ko alam. You never know what tomorrow comes. Di ba po? Hindi ko alam kung malakas pa ako bukas. Kasi yung trabaho ko po talaga sobrang pagod na pagod po ako araw-araw. Ang hirap po kumita ng pera sa abroad. Minsan gusto ko pong umuwi, makasama yung anak ko, pero hindi ko magawa kasi sobrang alam niyo naman po sa Pilipinas, sobrang laki ng expense. So instead na ibibili ko ng ticket, pinapadala ko sa anak ko. Panggala po. Ito lang last week, medyo hindi po kami nag-uusap ng pag ko. Kasi po, may pinadala po ako sa anak ko na pera. Hindi po direct sa kanya. Mayroon po yung tsahin ko na tindahan. Doon ko po pinadala. Parang gusto ko pong makahawak yung anak ko na galing sa akin. Ang ginawa niya po is, nakausap ko na po yung anak ko kasi medyo malaki na rin po, nakakaintindi na rin siya. Sabi niya, Mami, hawak ko yung pera. Meron akong sariling wallet. So parang masaya ko na po. Sabi ko, tipirin mo yan. Kung kailangan mo ng extra, sabihan mo po. Basta make sure na hawak mo yan. Sa'yo yan. Punta ka ng mall. Gusto mo maggala. Anything. Makakapagpasaya sa'yo. Pero ang ginawa po ng nanay ko, yung anak ko po umiiyak. Kaya mami, kinuha ni Lola yung pera ko. Itatago daw po, pero I was asking for it. Wala pong binibigay. Binigyan lang po ako ng 100. Pero malaman ko lang din po last time. Bumili pa po ako ng tricycle ng tatay ko. Nakasangla na naman. Kaya po talaga nagplano ako this time. Kasi ang plan ko po talaga for this year, matapos ko po yung may ipon naman po talaga ako ngayon. Kaso hindi ko na po pinapaalam sa nanay ko. May naipon na po ako enough na pera kasi para sa anak ko po. Kasi lalaki po yung anak ko. Iniisip ko in future, mag-aasawa din siya someday. I don't know kung may maayos yung buhay niya or hindi. At least kung alaman ako sa mundo, meron siyang sariling bahay. Kaya yun po talaga ngayon yung bala ko po pag uwi ko ng Pilipinas. Bibiling ko po yung binibentang bahay at lupa ng kaibigan ko. Kasi plan naman po niya talaga ibenta na pag-usapan na po namin. Na pag-uwi ko para at least ma-settle namin once. Hindi ko po talaga sinasabi kahit kanino. Yung mga kaibigan ko lang po dito na mapapagkatiwalaan ko. Kasi alam ko po, pag sinabi ko sa pamilya ko, sasabihin niya naman parang tinitipid ko sila. Actually po yung pag-asawa ko nga po it was a huge thing back then na parang ayaw din mag-agree ng mom ko kasi baka daw makalimutan ko sila. Kasi until today, kahit yung mga kapatid ko na may asawa, yung ate ko din, may business naman po siya kaso she's still struggling. Andyan pa din po ako, tumutulong.
I'm trying my best na patulungan ko sila. Kasi I know how it feels. Pag sinabing tumutulong ka, regular or every now and then? Every now and then naman po, yung sa ate ko naman, kasi start-up po kasi siya eh. Pero yung ate ko po, single mom din po yung ate ko. So wala po talaga siyang katulong sa buhay. Ako po ang nagpapaaral dun sa anak niya before. Pero now, kaya na naman po niya. Yun lang po talagang business niya. Medyo nag-start pa lang sa market. Pero okay na naman po. Okay na naman po ngayon. Yun lang yung masayang part ako. At least, naintindihan mo lang. Kasi yung ate ko po yung minsan na naiiyakan ko. Ate, nangyayari po kasi yung mami ko. Magsusumbong sa ate ko na about sa akin. Pag hindi ko sila napadalahan pag humihirap. Kasi they're not asking for 5,000, 10,000. They always ask for more. Ang mali ko lang po siguro is yung nasabi ko or napaalam ko sa family ko kung magkano yung kinikita ko dito. I think yun po yung biggest mistake ko talaga. Kasi now and then, ang dami po talagang sinasabi ng nanay ko na kailangan nila. Tapos, meron pa pong masakit part na minsan sasabihin po sa akin na buti pa yung anak ng kaklase ko. Pag-alagala na lang sa kung saan ang bansa na gusto nila. So, parang ang sa akin naman po, like, Mom, I'm doing my best na bigay sa'yo yung gusto mo. Kung ano man ang hiniling mo, binibigay ko. I'm doing my best. Wala kayong narinig sa akin na kahit ano. Kahit the times na walang-wala po talaga ako. Wala talaga pong natira sa akin. Nagkameron pa po siya ng isang kaso na doon po talaga ako naubos. Doon po talaga naubos yung savings ko. Meron po siyang tinulungan na ang anak po ng kaibigan niya. Meron po silang parang yung agency. Nag-reflect po yun sa kanya. So parang napasama po yung pangalan niya dun sa kaso. Parang estafa with, hindi ko po alam kung anong tawag dun. Basta meron po sila naging kaso dun sa agency. Estafa with ano yan, with cheese on top. With extra coleslaw. Ayan. Ang laki po talaga na nagastos namin po. Parang minsan po, kasi yung buhay pa po kasi yung lola ko. Yung nanay po ng mama ko. Okay. Minsan po, parang nauunawaan naman po niya ako. And alam niya lahat ng pinagdadaanan ko. Na parang siya nga po yung nanay, nahihirapan dun sa anak niya. Ako, tinatanong nga po ako na parang ba't hindi mo man lang kausapin mami mo about it. Kasi po parang ayoko lang makarinig ng masakit na salita. Kasi madamdamin po kasi ako eh. Parang I will take it on myself. Iisipin ko, ganun ba talaga ako? Parang I'm always giving. Every Christmas, family, every special birthdays, may pa-surprise. Parang hindi naman po ako nag-i-expect na may something na babalik sa akin. Okay na po sa akin. Nakita ko sila masaya, nag-i-enjoy, walang problema. Pero every month po may something. Okay ka lang? May tubig ka ba dyan? Meron po. Gusto mong mag-half bath? Antayin ka na matapos?
ko na po alam yung gagawin ko. Paano ko sila kakausapin. Okay. Sige lang, ma'am. Nakikinig ako sa iyo. I want to know exactly where this is coming from and I'll give you my insights about it. Yun nga po, hindi ko alam kung paano ko po kakausapin yung nanay ko kasi nagsisave po talaga ako. Malaki nagsisave po talaga ako. Ang priority ko this year is yung mabili ko nga po yung bahay at lupa na binebenta ng friend ko. Okay. I heard that. Okay. I have a question. I have questions for you. Ready? Yes po. What happened today? Bago mo ako tinawagan. May turning point to eh. Bakit? Kasi I'm sure matagal ka na nagbibigay buwan-buwan sa nanay mo and every now and then sa mga kapatid mo, hindi ka naman siguro buwan-buwan umiiyak, no? Hindi ka naman araw-araw umiiyak. What happened today? Yun nga po. Ano yung trigger ngayon? Yun nga po, yung ate ko po kasi medyo busy. Pero today, we had time to talk. Tinawagan niya po ako. Ang sasakit po ng mga nabasa ko na chat. Galing po sa nanay ko. Ano nakalagay doon? Ang nakalagay po is, siguro kaya siya nagbago kasi nag-asawa na siya. Kaya hindi na ganong kalaki yung naipapadala niya sa akin. Siguro pagdating ng balang araw, siguro papabayaan na lang niya ako na hindi niya ako intindihin or baka ibigay ko na lang daw siya sa home for the aged. Yung parang ganun po. Anong masakit doon? I mean, that's a real fear ng isang tumatanda. Opo naman, naintindihan ko naman po. Pero hindi ko po kasi talaga sila napapabayaan. Actually, may plan pa po kami na dalhin sila dito. Okay. Sinabi din po yun ng husband ko sa kanya. Kaso nga lang po, ang reason naman niya is, okay, ayaw ko pumunta sa Middle East. Ayaw ko dyan. So, we respect that naman po. Okay. Kasi yung iba lang na, yung mga lies niya po sa kapatid ko, which is, alam ko naman po yung totoo, tulad po nung 2 months ago, binigyan niya po yung pinadala ko. Yun po pala, binigay niya kay kuya. Kasi kuya ko, ayun, ang sarap-sarap ng buhay niya. Parang hindi man lang siya bothered. Nag-open po ng bagong business niya na nito ko lang po nalaman. May sarili na palang coffee shop. Hindi ka ba masaya para doon? Masaya naman po ako para sa kanya. Pero alam ko po where it's coming from. Nagkukulang po yung budget nila sa bahay. So your assumption is that coffee shop was financed through the money that you sent your mom. Yes po, para sa bahay, para sa anak ko. Sure ka doon? Sure po yun kasi yung tatay ko din po. Have you asked your brother? Nagtanong ka ba sa kuya mo? Kuya, kanina mo kinuha yung puhunan? Ginausap ko po yung kuya ko. Kaso hindi rin po niya sinasabi sa akin. Sabi niya nakapanghiram daw po siya somewhere, nakapag-arrange daw po siya. Pero yung tatay ko po kahapon, inamin naman po na lahat. Kaya sobrang po ako nung tumawag ako sa ate ko na, ate, sabi ko, may mga hindi ka pa ba nasasabi sa akin? Kasi sorry, kasi busy po talaga ako kasi Ramadan po ngayon dito. So, halos wala po kaming tulog, walang pahinga. Mamaya po madaling araw, pasok na naman. So, hindi po talaga nagpapang-abot yung time namin. Na-trigger po talaga ako dun sa mga screenshot na napasa ko na sinend po sa akin ng ate ko na parang pinapabayaan ko na daw po siya, which is hindi ko po maintindihan kung saang part kasi last month po nagpadala po ako almost 35K. Kasama na po dun yung panggala ng anak ko, which is until today hindi po sila gumagala. Wala po talagang napupuntahan yung anak ko. Nag-chat na po yung anak ko kasi medyo malaki na po, marunong na mag-chat. Mami, you promise me na magagala, pero wala pong gala.
Do'n po talaga ako na ano, kasi yung anak ko po gusto kong maging masaya, makita siyang masaya. Parang makita ko Bakit di yung mo nalang struggle. kunin yung anak mo dyan sa Saudi? Yun nga po yung plano ko. Mm. I was planning about it first bago po yung bahay. Mm. Kaso ang nanay ko naman po, when we tried, nag-iiyak po siya. Siya na nga lang po yung apo na kasama ko sa bahay. Tapos parang ilalayo niyo pa sa akin. Baka ikamatay ko. Ang dami pong ganun kasi. Kahit gusto ko po kasama yung anak ko. Ang dami pong ganun na sinasabi ng nanay ko na baka kung ano mangyari sa akin pag wala yung anak mo dito kasi siya na lang ang nakakapagpasaya sa akin. Pero ganito naman po yung kuya ko sa bahay. Yung ate ko din, umuwi doon. Ba't mo ako tinawagan? What can I do for you? Hindi ko po kasi alam kung parang gusto kong mag-restart. Parang I'm stuck working for how many years na. Same thing lang po yung nangyayari. Parang hindi ko alam kung paano mag-move forward or makapag-explain sa nanay ko na I have to do something for my son or maintindihan niya na kasi never naman po talaga ako nagsabi ng masakit na salita. Mahal ko po yung nanay ko sa mga kahit anong nagagawa po ng mali na accept ko lang na-accept. Just ko, wala po talaga. Hindi po nakakapagsabi ng kahit na masasakit na salita. Kahit nga po paglaki ko, mula paglaki ko, I was never with my mom. Laking lola na po ako. Pero never ako nagtanim ng sama na loob sa nanay ko. He was traveling, tumitira po sa ibang place. Pero ako yung talagang lumaki na na-experience ko po lahat. Naranasan ko po nung maliit pa ako, mag-istinda po ako ng gulay. I was doing it all. Katulog po ako nung Okay. parang gusto ko po talagang pag-restart something na ang hirap po. Parang gusto kong i-restart yung sarili ko na how can I do it? Kasi pag nag-stop po ako not exactly mag-stop. Pag bumaba po ng 15K yung padala ko, number one is ayun na naman, matitrigger na naman yung nanay ko. Second po is pag nagtanong ako about sa anak ko, ngayon na naman, magtatampo na naman siya. Minsan po, binablock pa ako. Hindi ko rin naman po maasahan ng kuya ko na makausap ko as matured na kuya for me. Kasi hindi rin naman po siya nagsasalita ng payo or something. Kasi he knows kung ano po yung favor na ginagawa ni mama para sa kanya. I'm always like silent. I never ask. But this time, nakakapagod po kasi. What do you wanna ask me? Hindi ko kasi alam kung paano ko magsisimula ulit. Kung paano ko po i-arrange lahat. Okay. Parang kasi everyday, parang nai-ignore ko na lang. Ilang taon ka na sa Saudi? Ano po? Ilang taon ka na sa Saudi? 8 na po. 8 years. Ba't ka ulit nagpunta dyan? Pagtrabaho po para sa anak ko. You wouldn't like me after this. I don't care. I will talk to you. Real talk. It's okay po. Ready? Yes po. You cannot
have your mom relinquish yung say niya sa anak mo kasi basically siya nagpalaki doon. Hindi po pwede na ngayon malaki na, nakakausap mo na, ikaw na yung masusunod. Dahil convenient na sa'yo. These are your own words. It was very unfortunate what happened to you. The blessing is nagkaanak ka. It gave you the drive para magtrabaho somewhere. It gave you that strength. It jump-started you. Pero these are your words. Tinatakasan mo yung meron ka nun at sinalo ka ng nanay mo. Wag tayong, I know how you feel. I get it. You're tired, you're exhausted. I get it. Pero hindi tayo pwedeng mag-usap na para bang wala ng karapatan yung nanay mo dahil convenient na sa'yo. I don't accept that. May mga pagkukulang nanay mo. According to your stories, may pagkukulang nanay mo. Pinapadala mo ng pera yung nanay mo. Your mom spent it the way she has to spend it. Your mom did not stop being a mom to your other brothers. Di siya tumigil. Kahit alam natin pera mo siguro yun, di siya tumigil. Binigay niya yung meron siya. Naapektuhan yung anak mo. Parte yun na desisyon niya eh. Nung time na I want you to understand something, JM. Ha? Nung time, JM, that you chose na ipasa sa nanay mo obligasyon, ipinasa mo sa kanya yung karamihan ng desisyon na pwede niyang gawin para sa anak mo. Actually, Papa Jack, sa start po ng until before 5 years old po siya, yung lola ko naman po mainly yung nag-aalaga. Tapos may binabayaran po ako na extra. No. Ulitin ko ha. Jay, I am not telling you that what you feel now is invalid. I'm not telling you that. Hindi ko sinasabi sa invalid yung nararamdaman mo. Of course, what you're feeling is valid. What I'm saying is, hindi mo pwedeng i-exclude yung nanay mo. Kasi ganito ha, this is what's happening now. Alam mo, lalaki to eh. Alright? Lalaki to. Halimbawa, tinuturuan mo na yung anak mo na bypassin yung lola niya. Yung nagpalaki dun eh. I don't care if you disagree with me sa mga nanonood sa atin. I could care less. Maraming pagkakamali yung nanay mo. I get that. Pero hindi pa pwedeng hindi siya kasama sa desisyon ng mga ng pwede mong gawin. Well, if you want, get your son. Regardless of how your mom's going to feel, get your son. Kunin mo siya para sa solo mo desisyon. You have to talk to your brothers and to your sister. Yung brother and sister mo. Kailangan mo silang kausapin. Kaninang bahay yung tinitirahan ng lahat? Ano po yun? Ancestral. Pamana na po direct sa amin. Tatlong magkakapatid. There is no way but to look after your mom because your mom raised your son. Opo naman. Wala tayong, hindi mo matatakasan yun. Never ko naman po gagawin yun. Kaya nga po, yung anak ko naman po, never ko naman siyang pinayuhan ng anything. Sabi ko, kahit naman po, anong mga subong minsan ng anak ko, I never take it in a negative way. Sinasabi ko lang po sa kanya, that's your lola, you have to understand, you have to do. Kahit naman po, hindi ko rin po ini-spoil yung anak ko. Pag po may mga award din siya sa school, tsaka ako lang po siya, para hindi po siya masanay na spoiled in a way sa akin.
Kasi mas maganda naman po na napapaghirapan niya din yung bagay-bagay. Ang dami niya pong sumbong sa akin. Pero I'm always trying to make him understand na Of course, bilang nanay, JM, bilang nanay, pag nakarinig ka ng sumbong ng anak mo sa'yo, ng mga bagay na nakakasama ng loob niya, ng anak mo, nakakasama ng loob mo bilang nanay. Tama? Yes. Okay, now, let's be realistic about things here. Ipinagkatiwala mo yung anak mo sa nanay mo. Hindi mo po pwedeng piliin lang yung bagay na po pwede at komportable sa'yo. That is the price that you have to pay. That is the price that you have to pay. Ibinigay mo yung anak mo sa nanay mo. May say ang nanay mo doon. Because your mom spent 8 years of her life raising your son. Hindi po pwedeng bypass siya. Now, your mom at any... Ganito na. Pag-usapan natin to categorically. Okay? Doon muna tayo sa mga say ng nanay mo. Mamaya pag-uusapan natin yung financial part. Okay? Sure po. Alright? Pag-uusapan natin yung financial part mamaya. Okay. Yung sabi ng nanay mo kanina sa'yo na malulungkot siya pag kinuha mo yung anak mo sa kanya, well, that is a calculated risk na dapat mong gawin. Anak mo yan. That is your son. If you want your son, di ba, na makasama mo, kunin mo yung anak mo without any compromises. Kunin mo siya. Ipaliwanag mo sa nanay mo whether she, kasi anak mo yan eh. That is your birth-given right. Sa'yo yan. Anak mo yan. Total, may asawa ka na dyan. Kumbaga, pwede mo nang kunin yung anak mo. Get your son. It's about time. Get your son. It's about time. Tell your mom, ikaw naman nanay eh. Hindi, sorry, pasensya ka na sa akin, JM, if kung sasabihin mo sa akin na, Papa Jackson, malulungkot yung nanay ko. Well, that's the trade-off. Yun ang trade-off. Kukunin mo yung anak mo kasi ikaw naman yung nanay. Alright? Yes po. Okay. Now, let's go to the financial issues. Ready? Yes po. Okay. It's easy to spend money you did not earn. Nagiget ko yung part na yan. I get that. Sa mga nag-comment dyan sa TikTok natin na na financial abuse, you cannot accuse me of that. You know my heart. It goes to OFWs. Kilala niya ang puso ko. But let's strike the balance here. Your mom maybe spent the money you sent her without any regard kasi hindi niya pinaghirapan eh. Tinatanggap lang naman talaga niya eh. Diba? Sa utak ng nanay mo, yun ang sweldo niya sa pagpapalaki ng anak mo. That is the share she enjoys. She spends it the way she wants to. Ano ba ang kondisyon? Ano ba ang attached? What is the attached condition? Magpapadala ka, aalagaan niya yung anak mo. That's the attached condition. Hindi obligasyon ng nanay mo yung anak mo. Nagpadala ka sa kanya kasi alagaan niya yung anak mo. Yun ang katotohanan ng buhay. Whatever you tell me, that's the reality. Now, here and there, your mom messed up with how she was able to look after your money. Tuition ng anak mo, nagastos niya. Motor na binili mo na isanla. Your mom will have to apologize to you sa part na yan. You have to tell your mom mas maloob mo sa mga part na yan.
You have to have that communication sa nanay mo. Kailangan mo sabihin sa nanay mo yun. Kasi kailangan niya malaman na kinasasama ng loob mo that to you, ang dating sa'yo nun, binabaliwala nila yung pinagpaguran mo. Which naturally you will feel. I get that part. Okay ka lang dyan? Baka masinghot mo kami, ha? Sorry. Kanina may nabanggit ka. Let's dive into that. Kasi cute tong topic na to, eh. Now, this is one that's good for case study. Every now and then, you would send money to your sister and your brother. Tama? Yes po. Hindi natin Tama pwedeng po. pag-usapan yun kasi pinadala mo yun ng voluntary. Yes po, I will. Yes It po, shouldn't be a ma'am. part of the equation tonight. Yes po. It should not be a part of the equation tonight. Ang pinag-uusapan, I'm sure, listening to your story, ang trigger nito ay kinuha yung pera ng apo. Tama? Feeling ko yun ang trigger. Baka mali ako, pero feeling ko yun ang trigger nito. Nagpadala ka ng pera sa tiyahin para dumiretso sa anak mo. Tama, mali? Opo. Because you don't trust your mom anymore. Hindi naman po. Well, ate, yun. You do not trust your mom anymore na yung perang para sa anak mo makakarating. Kaya pinadala mo sa ibang tao. Hindi po, wala po kasi doon yung mama ko that time. And that's the time lang po na may time ako magpadala. Yun, And mali hindi ko rin po siya mali yung makontak. nanay mo doon. Your mom was very wrong. Ba't niya kukunin yung pera ng bata? Yun nga po. Kaya, That I agree with you. But you can, kahit magalit kayo sa akin, I don't care, sa mga nag-comment, you cannot exclude your mom into the equation hanggat siya ang nag-aalaga ng anak mo. That's the reality. I'm not saying it's right. I'm not saying it's wrong. Get your son. Fly your son to Kingdom of Saudi Arabia. Ilang buwan yung anak mo nung iniwan mo siya? ano po, parang magwa-1 year pa lang po siya. There you go. Now we're talking. Your mom looked after your son in all of those sleepless nights. We cannot exclude your mom. You want to be the sole decision maker for your son? Get your son. Get your son. Hindi po pwede na na convenient na sa'yo ngayon. Convenient na sa'yo ngayon yung direct to your son, excluded yung nanay mo. Hindi po pwede yun. Now, doon sa part ng financial, your mom has to learn a lot how to look after yung kung ano man yung pinagpaguran mo. Your mom has to learn how to give importance sa pinaghirapan mo. That part, I'm with you all the way. You want to buy your son the house that you want for your son. Siyempre, bunga ng ano mo yun eh. Bunga ng pinagpaguran mo yun eh. Then do so. There's no remedy here but to get your son. Yes po. Meron din po siyang nasumbong sa akin yung anak ko na hindi po kasi talaga siya ready na i-face yung tatay niya. Kasi hindi naman po siya lumaki na kilala niya. So, yun nga po, yung pinagtagpo nga po sila ng mom ko sa mall. And kinausap nga po ako ng son ko na, Mami, ayoko po ma-meet si daddy. Pero hindi rin po kasi nauunawaan ng nanay ko yung part na ayaw ng anak ko about it, na parang hindi siya ready. Kasi
sabi nga po niya hindi daw siya komportable na kinakausap siya. Tapos pina-add pa daw po siya sa Facebook. Kinausap ko din po yung mom ko about it. Then that's the time na binlock nga po ko ng mom ko. That part, your mom is so wrong. That's a decision that solely lies on your hands. Ikaw dapat ang decide nun. Kasi ikaw yung namolestya ng part na yan. So, masakit po. Yeah, that part, your mom is so wrong. Alam mo ganito, JM, no? I think there is a breakdown in communication between you and your mom. Your mom, hindi siya ganun ka-aware of how you feel about many things in your life. Yeah. I get that part. Sobrang mali yung ginawa ng nanay mo sa part na yun. At some point, kahit papano, dapat binigyan niya yung regard sa'yo to decide whether you are ready to make that guy a part of your son's universe. Dapat sa iyo nang galing yan. Hindi dapat sa nanay mo yan. Yun nga po, sabi nga po ng dad ko na yung tatay nga daw po ng ano ko was also wanted to demand na baka daw po pwede papalitan yung family name ng anak ko sa kanya. So, dun po talaga ako yung galit na galit kasi sabi ko, after all na nagawa mo and na pagsira sa buhay ko, yeah, I was grateful, thankful to God na may anak ako. Pero sobra kasi po yung pinagdaanan ko na parang halos everyday I was thinking about it, how it happened. Of Tapos, course. magdidemand ka na papalitan mo yung pangalan ng anak ko. Well, your mom is... Kayo ba na nanay mo nag-uusap ba kayo? O ang connection niyo ay tuwing padala ng pera lang? Nag-uusap naman po. How come Kaya that your mom is not aware that this is going to hurt you that much? yun nga po ang hindi ko maintindihan sa mom ko. Na Well, parang sa conversation na okay kami. Then, kahit po naman yung paghiram niya, never siya magsasalita. It's always by message. It's always by message. hindi ko alam kung if it's too late, but that part, maybe you can develop that relationship niyo between you and your mom. That's a little bit insensitive, to be honest. I can only imagine the horror na nalaman mo yun. Kasi it took you years para tanggapin yan, tama? Opo. Sa trabaho ko po ako noon. And yet your mom just... Because to your mom, it's a one-day decision. It's a one-time thing decision. It did not bear any it did not bear any repercussions sa nanay mo. But to you, medyo maling-mali yan. Opo, kahit nga po yung sa court, ako lang po mag-isa. Wala po akong kasamang magulang. Kasi ako lang po talaga mag-isa. Siguro po, Papa Jack, kung nagtanong siya sa akin, or at least she talked to me about it. Well, Kasi, it's her obligation to inform you kung nandiyan yung pagkakataon. But she's not supposed to decide on your behalf sa part na yan. I was waiting at least na makausap niya ako. Maybe, baka po, I'll think about it. Kasi parang sa akin naman, it happened already. When I moved on, I accepted the fact na it happened. Past na yun from that life. Napast ko na yun. And okay na ako. Siguro maintindihan ko po yung point niya that time. Pero yung kasing nangyari is parang nasyak na lang po ako na, hindi pa nga po ako makapaniwala dun sa nagsabi sa akin nga na nakita nga daw po. Nasyak po talaga ako.
Well, may tanong ako sa iyo, JM. Po. Ready? Yes po. Because tonight, habang kausap mo ako, you are so raw. No, napaka-raw ng emotion mo. We can all feel how painful it is yung pinagdadaanan mo. Alam na nanay mo to na ganito yung nararamdaman mo. I mean, have you ever been this way to your mom? Or you've Kahit always di po. been strong sa kanya? Or maybe tough na? Kasi minsan, may mga pagkakataon na hindi na, awkward kasi pag family, pag hindi naman ganun ako. May mga pagkakataong awkward eh. Alam na nanay mo to na ganito kalalim sa'yo to? Or hindi niya nakikita to? Opo. Alam niya po yan. Nakakapagtaka Kasi sinasabi ko po yun sa kanya. Sabi ko, ma, kailangan ko mag-ipon para sa anak ko or any problem po na nangyayari. I try to resolve it kasi mahal na mahal ko po talaga yung mama ko. Kasi kahit na nga po ang dami nangyari. I wonder why. Kasi that is stepping the line. Ang dami po talaga nangyari. Parang paulit, kaya nga po, when I say na napapagod ako, kasi parang, alam niyo po, yung paulit-ulit scenario yung nangyayari. Na parang, we will finally accept the fact na okay, it happened. I will forgive. Hanggang para po, may mga days na nararamdaman ko na when something happened, parang, hindi na ako makahinga sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Pero, I see them, they're okay. They're out there. They're enjoying. Mali This is, yan. I'm happy. Pero para sa akin, That part is very, very uncalled for. Sobrang mali ang part na yun. There's only one remedy here, JM. Get your son. Hanggat nandun sa nanay mo yung anak mo, you cannot tell your mom how to look after your son. And all the good and the bad that comes with it. Hindi mo siya pwedeng, kasi siya nagpalaki eh. Hindi mo pwede na kung anong convenience sa'yo lang paggagawa mo sa kanya. Get your son as soon as possible. I will do that po. Kasi ang hirap na po talaga. Kasi Yes. nakakapagod po ng paulit-ulit. When you left your son to your mom, you've relinquished most of the decisions for your son. Ibinigay mo na sa kanya yung decision na yon. Now you want the decision to be yours, get your son. And maybe you can build your relationship na nanay mo some other ways. Sinabi ko nga po yan sa sister ko na kahit naman siguro kunin ko yung anak ko, hindi naman po kasi ako talaga pipigil na alagaan siya, padalahan, kung ano man po sa tingin niya makakapagbasaya sa kanya. Kasi That's good to know. yun nga, mahal ko po yun sila. Yeah, that's good to know. Pero you cannot sacrifice your motherhood only because you want to please your mom. Sabi ng comment, timbangin mo kung sinong mas mahal mo, anak mo or nanay mo. Very stupid. You don't have to choose. You can love both at the same time. Oh my God, these people. Sa mga nag-comment, let me get to you after kang kausapin yung caller natin. Let's have a dialogue and a brainstorm after this. I will talk to you. Don't worry. I will hear your point. You hear mine. Let's have a resolution. Ang sarap din po sa pakiramdam na may nasabihan po ako kasi wala na po hindi ko ako po kasi yung tao na hindi ko kayang sabihin sa kaibigan ko yung about sa family ko kasi
ayoko po na may isipin sila about sa family ko, sa nanay ko, or sa mga kapatid ko. Kaya I never talked about it. Well, Kung sa kapatid ko lang po, sa ate ko lang talaga. ganito I think I have a pretty good idea of how things happen. Can I tell you? Yes po. Okay. Ito, sa part na to, if I'm wrong, you can just go ahead and tell me. I will assume most parts of what I'm going to tell you and tell me if I'm wrong. Okay? Yes po. Alright. Gawain to ng isang OFW. Ano yun? Pag OFW ka, especially pag Pinoy ka, you tend to solve every problems in the household kahit di mo problema. OFWs are the rare breed of people who will say no initially and yet mag-yes after a while. Wala akong pera pero gagawa ng paraan. Yung kuya mo kailangan ng ganito, sasabihin mo, wala akong pera pero wag ka, gagawa ng paraan. Most, not all. Alam niyo yung pagiging OFW at some point it becomes another classification of a human being. So at some point, yung mga tao sa paligid mo, nasanay sila that they can always depend on you to a point that they have abused whatever resources that's coming from you. Without any regard kung paano mo kinita yung pera. Kaya ang pakiramdam mo, nagamit ka ng husto kasi to your interpretation, maraming pera ang pinadala mo nang nagamit sa paraan na hindi mo naman alam na ginamit pero nagamit. So for example, yung kuya mo nagtayo ng coffee shop. Naniniwala ka na pera mo yung iba doon. You have no proof according to you na pera mo yon. Pero alam na alam mo na nanay mo ang nag-finance ng iba doon. And I believe hindi mo naman hinihingi yung credit doon. Siguro, gusto mo lang na kahit papano, ma-acknowledge ka. Kung maging successful mo, kasama ka. Siguro, ganun. Bottom line, alam mo, JM, it's and nag-work to regardless kung family member or hindi. It's very easy to spend money did not work hard for. Get your son. Yes po, every That is the only way that you can own the decisions attached to the welfare and well-being of your son. Kailan mo pwedeng kunin yung anak mo? I think I can do this year naman po. Good. That's few months na lang. Oh. Ano na ngayon? Pa-March na. Ibig sabihin, span of 9 months, nandiyan na yung anak mo. About time na maging magkasama kayo. May plan nga po ako na kunin siya for this, kasi di ba po magtatapos na yung school year.
Kasi po either magbabakasyon ako or siya po pumunta dito. Nakapag-usap na po kami about it. And he was happy about it naman po. Good. It's about time, JM. It's about time that you get to spend your time with your son exclusively. Ito hindi mo to tinatanong sa akin pero let me touch on it na rin. Okay lang, ma'am? Okay lang po. Is your son aware of the circumstances tungkol sa father niya? Hindi pa po. Okay. You cannot help it. One day, he will learn about it. And when that day happens, nang hindi kanya katabi, it's very dangerous that you might not be able to control the narrative. It has to come from you, however your son is going to learn the circumstances about it. So when, I'm sure malaki na yung anak mo, 10 years old, kaya na niya intindihin yan. So when you get your son this coming summer or vacation, tell him. Maybe about that. Ikaw naman makakatansya kung kayang i-handle ng anak mo yung katotohanan. Opo, yun nga din po yung sinabi ko sa dad ko na I think sana ako na lang makapag-explain sa kanya yung kamilang dalawa. Siguro when mga vacation time niya, maybe not this year, but at least a year more kasi medyo okay, ano na po siya, nakakaintindi na po pero still medyo bata pa po kasi yung isip niya to understand things about it. Yes. So when you have your son already, and sabi mo naman, you will continue looking after your mom. So you can look after your mom without any attached narratives na baka mamaya nagagamit lang yung anak mo para magkapera siya. Yeah. So the intention will be pure. Na pinapadalang kita ma, hindi dahil alaga mo yung anak ko kasi talaga mahal kita bilang nanay ko. Even before pa naman po, kasi nga po, since 13 years old po talaga ako, start talaga ako na titinda po ako ng gulay. I was reaching so many places. Whatever I earn, I give it. Parang ang saya po pag nakakatanggap yung mom ko that time. Of course. Nanay mo eh. Yes po. Alam mo, pag sa family kasi, we have differences. Like tonight. Tonight, I get that you are here and you are so frustrated, but this is one day of many days. Ito yung hindi naiintindihan ng mga nagko-comment na gustong i-vilify yung nanay mo. This is one day of many days. She will not feel disappointed sa nanay niya araw-araw. Let us reserve that. May mga araw siyang disappointed, not every day. We cannot vilify the mom. Yes po. Pag-aawayin natin, kayo mga nagko-comment kayo, sasabihin ko manggagamit nanay niya gaya na kino-comment ninyo para lumala, naayos natin? You should never have this job if you don't have that outlook and vision. I get the point. Masama loob niya sa nanay niya. I get the point. Pag kayo hiningaan ng payo, sasabihin niyo yan? Papalalain niyo? Ano na-solve ninyo? The caller is here to solve a certain problem, to find amicable common ground. Hindi para pag-away-awayan natin sila. My God, these people. Anong gusto sabihin ko sa kanya na, oo, yung nanay mo, ginamit ka lang? Ano na-solve nyo? You allow your emotion to dictate what you comment. Think. These people. My God. Your comments are very dangerous. Sa totoo lang. Pag-aawahin niyo yung magnanay, nagsumbong siya sa atin,
Oh my God. Gusto nyo ganon? Yung mga nagko-comment kanina, you disagree with me, that's fine. You vilify the mom. Bakit? Bukas ba hindi na ba niya nanay yan? Pag vinilify natin? Nanay pa rin niya. We have to reserve that part. Nakakauma yung iba sa inyo. By the way, wala akong blinak. It's okay to have different opinion than me. It's okay po. Gusto niyo pag-awayin yung caller tsaka yung nanay niya. Dahil masama loob niya sa nanay niya, kadalag sumbong? We vilify the mom? What kind of thought process you have? Baka mabasa to ng caller natin. That's very dangerous. Papangatawan ng sinabi ko sa'yo. You cannot alienate your mom's decision because she looked after your son. Meron siyang say. Kasi siya inaandun nung wala ka. And according to you, you were running away from it. Kasi nga, you were broken that time. Hindi mo ginusto yung nangyari sa'yo. I'm so sad for you. I'm glad na nalampasan mo ito at you got your justice. But she was there. She was there for you. Gaano man kasama ugali ng nanay mo, she took on the responsibility para masalo ka nung time na yun. It was what you needed that time. And you got it. You got it. Yes po, I agree with that. And So, kahit ano naman po mangyayari, hindi ko naman po pababayaan. Yes. So yung mga pera na nanay mo, nagastos niya, of course, your mom has to apologize for that. But we cannot make that the parameter nung pagiging nanay niya at pagiging lola niya sa anak mo. Hindi natin pwedeng i-equate yon because she was there. It was what you needed during that time. She was the one who was there. I hope that, I'm sorry, JM. Ayoko kasi baka mabasa may ibang comments eh. Ayoko mag-away kay nanay mo. That's the last thing that we want. I'm happy. I'm so proud of you na mahal mo nanay mo. Sobra po. Masama loob mo na sa nanay mo. Hindi mo na araw-araw to eh. So, it happens a lot. Pero hindi po talaga ako yung taong magtatanim ng sama ng loob sa nanay ko. Kasi I owe her my life. I'm proud of you. Nakaka-proud yung part na yun. Alam mo, hindi ikaw yung unang taong nakausap ko na. Hindi ikaw yung unang taong nakausap ko na inabot ng pagod. Hindi, you're not the first one. At alam kong hindi naman araw-araw nararamdaman mo to. May mga araw lang talaga mapupuno ka. May mga araw na may trigger ka. May mga araw na talagang sasagad ka. Maybe this is just one of those days. Siguro mix na rin po kasi pagod din sa trabaho. Yes, tama. Baka yun, no? But hey, JM, let's try to appreciate what you have now. Compared to how you were 8 years ago to today, you've come a long way. And I'm proud of it. Yes. You've come a long way. Let's not forget the fact that
you've been through one of the darkest times of your life, and look at you now. Look at you now. Okay? Salamat po. Before we part ways, I don't know if this is fitting to say, but let me say it anyway. You have turned around the part where you were a victim to now being a victor. I want to be delicate about this now. Hindi ko alam paano sabihin to, pero please don't misunderstood and misquote me sa part na to, ha? Okay? Okay lang, ma'am. Magiging maingat ako dito kasi very, very sensitive to, eh. Paano ba sabihin to nang hindi kita na offend, ma'am? Kasi delikado to, eh. The tragedy that you went through brought you the biggest joy or source of happiness in your life. Hindi ko po sinasabi na tamang nangyari sa'yo to, ha? Yes po, naintindihan ko. But you are one proud mom to a son. And look at you now. Ano man ang ireklamo natin ngayon, you are so better as compared to how you were 8 years ago. That is something that you have to celebrate about life. Yes po. Sobrang proud po talaga ako sa sarili ko. Proud of you. So proud of you, ma'am. Thank you po. What do you want to tell your son? Ano mensahe mo sa anak mo? Nabdalag ka ng mami mo, so I'm doing everything for you. I know. So, unawaan mo din someday. Lahat itong ginawa ko para sa'yo. I'm always proud of you. Thank you din po kasi narinig
felt better today. Kasi alam niyo po, yung sobrang bigat ng nararamdaman ko. Na kahit po siguro sa husband ko, hindi ko rin nasabi kasi You have to tell your husband. You have to I know come. po, Mm. parang ayoko lang po na magka-idea siya about yung sa mom ko nga po, yung sa mga Ah, kapatid ko. Yeah, I don't want that. I don't want him na pag-isip po about sa mom ko ng kahit ano. I'm always protecting them. well, thank you for that. And I will do that. At kung maririnig man to ng mom ko, gusto ko lang malaman mo, ma'am, na-appreciate kita sa lahat. Mhm. Siguro, wala naman tayong hindi napapag-usapan. Pero, whatever happens, lagi mong tandaan na mahal kita. I'm always there. Thank you po, Papa Jack. I'm excited for you. Magkasama kayo nung anak mo. About time. That's been 8 years. It's been 8 years na. About time. Yes po. Thank you. Thank you, JM. No? Nagulo mo yung buong comment section dahil sa kwento mo. Yung contention ng bawat isa is very, ang tawag doon, what's the term? Very invested. And that's okay. Regards. Thank you very much for having this call with me. Thank you po. Bye-bye, ma'am. Thank you po. Hey!